Hi guys! So, this month is July. Pwede na tayong mag-file ng ating second quarter. So, ito. Let's dive in na. And remember na ang ating simula ng second quarter is from April 1 to June 30. So, ngayon naman, ang deadline ng ating submission is from July 1 up to August 15, if I'm not mistaken. So, ayun. Let's go. So, ayan guys. So, makikita natin ang aking quarterly income tax return form, 1701Q. And makikita natin sa una kong video na automatic na pupunta yung input ng information natin since nakapag-file na tayo way back. So, ngayon, ito. So, ang mga fill up pa natin, automatic na si number 1 for the year 2025. So, ito. Kailangan natin i-tick mark itong quarters. So, second quarter na tayo. And then, ayan, automatic 5, automatic 6. And then 7, syempre professional tayo. So, number 8 naman, alphanumeric tax code. Itong maliit lang siya pero supposed to be 8% IT rate. Ayan, ito siya. Income from professional 8% IT rate. Tapos, ayan. Kailangan natin fill upan yung number 11, yung date of birth. So, ayan. Ayan. The citizenship. So, ayan, automatic na rin naman yung 16. So, after natin, ma-fill upan yung mga hindi automatic na or hindi automated na nalalagyan ng input, click natin yung validate. So, dapat makita natin itong validation successful. Click on edit if you wish to modify your entries. So, kailangan na natin i-edit yung tawag dito, yung page 2 naman. So, next would be click edit. Then, click next para mapunta tayo sa second page. So, dyan, huwag kayong ma-overwhelm. Diretso tayo dito sa sorry. Ayan. So, dito sa form ng Schedule 2 for 8% IT rate. So, para ma-fill up natin itong number 47, gumawa ako ng form. Ayan. So, ba't nakalagay na? So, ito. I-change natin. Second quarter. Para may palatandaan lang. So, for example, ito yung ayusin ko lang to. So, for example, ito yung from January 1 to March ko. Ito yung first quarter. Okay? So, nag-file tayo nitong from April to June. So, ang ilalagay lang natin doon sa number 47 is ito. From April to June. April, May to June. So, ang total nito ay 15,000. So, lagay natin ito. 15,000. Ay, 150. Diba? Di masamang mangarap. So, ayan. Next naman natin fill upan is itong previous quarter. Ano nga ba yung previous quarter? Yung first quarter. So, pupunta tayo ulit dito sa sheet na ginawa ko. From here to here. So, ba't 10,000 lang? Ayan, sum. 190,000. Ayan. So, eto guys, wag natin kakalimutan yung number 52. Kasi kapag di natin yan nilagay, magkakaroon tayo ng tax due. Ayan. Eh, since 8% IT rate tayo, lalagay natin dito yung 250 na less. See? So, nag-total siya ng 0. Ito yung taxable income loss to date. Ito, negative 45,000. Kasi
minus na yung 250. So, wala tayong babayarang tax for today. So, accurate din siya na since ito, total income for quarter. Ito. Tapos, taxable income. Ayan. See? Ay. So, ayan. After nyan, ang gagawin is i-validate and then save. Tapos, submit final copy. So, in my case, nakapag-submit na ako. So, hindi ko na rin ito ipapasa pa. So, eto, meron naman din akong nakitang ito yung dapat nyo makita. Una is EBIR forms revised terms. Thank you for using EBIR forms by clicking and so on and so forth. Then after nyan, usually magkakaroon tayo ng naranasan ko na to last this quarter. Lumabas your tax return was not submitted online due to any of the following reasons. Since nasa coffee shop ako, siguro hindi stable yung internet. So, huwag kayong kabahan kasi i-resubmit nyo lang, then makikita nyo tong submit successful. After nyan, ito pala yung resending, and then ito yung dapat natin makita. Then after nitong submit successful, wait lang natin sa Gmail natin na dumating yung itong tax return receipt confirmation. Ito yung pinaka nagko-confirm na nakapagpasa ka na ng filing mo sa BIR. So, ayun. So, meron din akong ginagawa para maging organized yung mga papers nito. So, kunwari, kailangan ng print, then ipi-PDF, tas i-compile. Pero sa next video na yun. Ito, solely for second quarter filing lang. So, ayun guys. Thank you for watching.